Ito po ang balita, mga kaistorya. Pinasok po ng US warship ang teritoryo ng China at wala pong nagawa ang China. Well, hindi naman nila pwedeng harangin yun. Hindi nila pwedeng pigilan yun. Otherwise, giyera po yun. At isa pa pong balita dahil sa threat na idinudulot ng China ay matagumpay po na na-intercept ng Amerika ang isang ballistic missile. Yan po mga kaistorya ang balita na maihahatid ko po sa inyo. Paki-share po at paki-like at idagdag pa po natin na detect po ng satellites ng Amerika ang eksaktong lokasyon ng mga warships ng China na nandyan po sa Western Pacific. Aba, wala nga silang kawala, wala silang lulusutan. Kahit saan sila magpunta ay nasusundan pala sila ng Amerika. Ito po mga kaistorya, ipakita ko na sa inyo ang atin pong mga references. Palakihin ko muna po ito para mabasa din po ninyo. Associated Press. For the first time in 8 years, a US Navy ship makes a port call in Cambodia atop Chinese ally. Opo, mga kaistorya. Itong si Cambodia ay isa pong matigas na kaalyado ng China. Ito po ang katibayan niyan si Associated Press din po. Cambodian Prime Minister Hun Manet visits country's close ally China on his first official trip abroad. Ang balitang ito ay noong September, mga kaistorya. Ano po? 2023. Ngayon, punta po dito tayo. Ang kakaiba dito, mga kaistorya, sa Cambodia, mayroon po diyang naval base na pinupunduhan po, ina-upgrade, minomodernize ng China. Kagaya po nitong ibinalita na ito ni Voice of America. Ang sabi po dito, Cambodian Ream Naval Base modernized by China nears completion, Defense Ministry. At pinangangambahan na posible po itong gamitin ng China, itong Ream Naval Base na ito, lalo na ginawan po ito mga kaistorya ng docking facility na pwedeng daungan ng aircraft carrier. At ang sabi pa sa mga balitang na research ko, dati pa ay pwedeng daungan ng submarines. Actually, ito pong naval base na ito sa Sihanoukville, Cambodia, ginawan ko na po ito ng dedicated content. Ito pa ang isang referensya, Lowy Institute. Partnership of Convenience, Ream Naval Base and the Cambodia-China Convergence, mga kaistorya. While China is pouring resources into Ream Naval Base, the West must continue to engage Phnom Penh to counter Beijing's influence in the Kingdom. Ganyan po mga kaistorya ang impluensya ng China dyan sa Cambodia. Isang dahilan kung bakit po mga kaistorya nagbubuhos ng pondo at impluensya dyan sa Cambodia si China ay maaaring yung pinangangambahan po nila na posibleng harangan ng Amerika at ng mga allied countries ng Amerika, yun pong Strait of Malacca na ginawan ko po ng content kahapon. Yung Strait of Malacca sa pagitan ng Malaysia at ng Sumatra ng Indonesia, daluyan po yan, daanan po yan ng supply, ng import and export at maging po ng mga energy supply ng China na kung yan po mga kaistorya ay ichuchoke o haharangan ng Amerika, guto, magdidilim ang China. Maaaring yun ang isang dahilan kasi po napakalapit po niyang Cambodia na yan sa China. Bago natin ituloy yung reference na binabasa natin, ipakita ko po sa inyo mga kaistorya muna ang Google Earth para may idea po kayo. Palakihin ko mga kaistorya. Ito po yan yung Sihanoukville, Cambodia. Ayan po mga kaistorya. Yan po yan And then ito po yung Strait of Malacca. Itong area po na ito, itong makitid na ito, na karagatan papasok ng South China Sea. Ito po ang Malaysia at ito naman po ang Sumatra, Indonesia. Choke point yan mga kaistorya. Kaya malamang nagpapalakas ng presensya itong si China dito.
Aba, ay port call lang naman pala yan, Juan Historiador. Akala ko ba pinasok? Teka lang. Baka hindi po natin naiintindihan kung ano ang purpose ng port call na yan at kung ano ang intensyon at ibig sabihin po niyan. Matatandaan mga kaistorya na may nauna na po na aircraft carrier ang Amerika na nag-port call din sa Malaysia. O, kita ninyo sa Strait of Malacca na yun ha. A US Navy warship arrived Monday in Cambodia, the first such visit in 8 years to a nation that is China's close ally. Kita ninyo, pinasok ng Amerika yung close ally ng China. In Southeast Asia, Cambodia's government has suggested the port call reflects an upgrade in often strained relations. Ito na. The USS Savannah docked at the port of Sihanoukville on the Gulf of Thailand for a 5-day visit. The Savannah class as a littoral combat ship carries a crew of 103. Alam nyo ba na itong USS Savannah na ito mga kaistorya, yung kanyang itsura sa lahat ng warship ng Amerika, yan ang pinakakakaiba. Ano ba ang ibig sabihin niyang port call na yan, mga kaistorya? Ito po sa susunod na referensya natin. Tensions in Asia, a US aircraft carrier challenges China in its territory. Tingnan ninyo mga kaistorya, sa South China Sea po yan. In a bold move that has heightened tensions in the South China Sea, a US Navy aircraft carrier recently sailed into waters claimed by China. Illegal na inangkin ng China yung teritoryo na yun. Pinuntahan po mga kaistorya. Naglayag dyan ang aircraft carrier ng Amerika. This strategic maneuver underscores the ongoing maritime disputes in the region and the United States' commitment to freedom of navigation. Hindi lang yan, freedom of navigation ang concern dyan ng Amerika at ng mga bansa sa buong mundo, kundi yung trade route, mga kaistorya. Ngayon, yung itinatanong natin kanina pa, simpleng paglalayag lang ba yan? At yung kanina ay simpleng pag-port call lamang ba yun? Ano ba ang ibig sabihin yan? May binabanggit pa dito mga kaistorya, yung binanggit ko sa inyo kanina na yung USS Abraham Lincoln na nag-port call din po sa Malaysia, doon sa may Strait of Malacca. Ito po yan mga kaistorya ha. This back-to-back port calls, literal binanggit port call were seen as a strategic message to China, particularly given the proximity to the disputed Spratly Islands. Kita ninyo, naghahatid po yan ng strategic message sa China. Isang malinaw na mensahe sa China na pader ang babanggain nila kung itutuloy nila yun pong pangkakamkam ng buong South China Sea at kung sila po ay manunugod ng bansa, halimbawa ay ang Taiwan o ang Pilipinas. Magdahan-dahan sila, ipinakita na ng Amerika yung puwersa nila. At sa totoo lang, kahit pa sabihing malaki ang naval force ng China, sa bilang lang yun malaki. Pero kung aircraft carriers, palakihan at pa-high-tekan, pati na po mga fighter jets, mga kaistorya, lahat ng klase ng armas, aba, di nila kayang tapatan ng Amerika. Higante ang Amerika. Idagdag mo pa, kahit pa sabihin mga kaistorya na ang China ang pinakamaraming army in terms of number. Pinakamalaki sila sa buong mundo. Aba, idagdag natin nga sa bilang po ng militar ng Amerika, ang mga allied countries ng Amerika. Pader ang babanggain po ng China, mga kaistorya, saan sila pupulutin? Ay di po ba mga kaistorya? Ito pa, strategic implications in the South China Sea. Nasa South China Sea po ang Pilipinas, nasa pagitan ng Pasipiko at South China Sea. The presence of a US aircraft carrier in the South China Sea sends a clear message to Beijing about Washington's commitment to maintaining freedom of navigation in this
disputed waters. This move comes as China continues to assert its claim over the vast swaths of the South China Sea, often in contradiction to international maritime law. Ayan na, nakaka-istorya. Yung sasabihin ng isang maka-China, naku, iiwanan tayo niya sa ere ng Amerika. Layo kaya sa katotohanan nung sinasabi niya. Alam niyo mga ka-istorya kung sino ang nagsabi nun, di po ba? O ayan, may nagawa ba ang China? Karaniwan kasi mga ka-istorya, pag may dadaan dyan, kahit pa po mga choppers, mga eroplano, kahit pa mga vessels, niraradyohan yan ng China. Pinalalayo po nila. Oo, ay ito, aircraft carrier. May nagawa ba ang China? Hinaras ba nila? Hinarang ba nila? May shadowing ba? Binuntutan ba nila? Winater cannon ba nila? Hindi. Bakit? Alam nila higante ang Amerika eh. Di nila kaya eh. Ang kaya lang bulihin ng China, yung maliliit na bansa na kagaya natin, ay nang nakakuha ng katapat. Di tameme, walang nagawa. Aircraft carrier na eh. Sibukan mo. I-water cannon mo yan. Bulihin mo yan. Harasin mo yan. Sige. Tingnan natin kung anong mangyari. Di ba? Yung sasabihin na malakas ang China, manggigera, ba't di nila pinaputukan ito? Natatawa tuloy ako dun sa naitanong ko. Ba't di nila pinaputukan yan kung gusto talaga nila ng gera? Diba? Hello, magbulahan nga yung mga pro-China dyan, diba mga ka-istorya? O tuloy. Sa susunod na referensya natin, tingnan ninyo. US satellites find Chinese warships in Western Pacific waters. Nadedetect sila yung lokasyon nila kahit saan sila magpunta. Nadedetect po ng US satellites. Ayan, mga ka-istorya. Paano sila puporma? Alam ng Amerika yung lokasyon nila. United States satellites spotted a fleet of Chinese warships transiting a major waterway in the Western Pacific Ocean following a 3-day large-scale war game around Taiwan. Naninindakla ang yan mga ka-istorya. Ay, di ka ba, sasabihin ng mga pro-China, ba't hindi yan dyan pinalaya, sinarangan ng Amerika, freedom of navigation, international law yun. Lalabagin ba yun ni Amerika? Hindi. Hindi rin natin pwedeng questionin yan. Mga ka-istorya, di ba? Wala namang ginawa sila dyan, nag-war game lang sila, exercise lang yan. Kunyari, yan yung po yung yung naghahanda ika sila sa pag-atake, pagkubkob sa Taiwan. Tingnan nga natin. Yung choke point dyan sa Luzon Strait. Tingnan nga natin kung makalabas sila dyan. Bantay sarado yan ng First Island Chain. Bantay sarado yan ng Amerika. Bantay sarado yan ng Pilipinas, ng Taiwan, ng Japan, maging Australia, maging European country nga, pumupunta dyan. Yung EU, maging Canada nga eh. Di ba mga ka-istorya? Diyan sa WPS, pumupunta dyan. Sige, kuyugin ka dyan, China. Ay di po ba? Ito na, yung binabanggit natin na ballistic missiles, mga ka-istorya. Ito, tinisting yung pang-intercept ng Amerika dahil sa threats ng China. Siyempre, mga ka-istorya, wala namang ibang i-intercept kung sakali unang-una na ballistic missile ng China. Ngayon, tinisting. Matagumpay po ang Amerika. Sa Guam ito. Pasipiko yan, mga ka-istorya. US shoots down ballistic missile from Guam-based AD system for the first time amid China threats. Kita ninyo. Ang pinaghahandaan ng Amerika, ang China eh. Ang sabi dito, the United States military has achieved a major milestone in its efforts to defend the Pacific territory of Guam, conducting its first ever test intercept of a ballistic missile from its Guam-based missile defense system noong December 10. Ganon? Ngayong December lang pala ito, mga ka-istorya nangyari. It confirmed our ability to detect, track, and engage a target missile in flight, increasing our readiness to defend against evolving adversary threats. Threats mula sa China. Wala namang ibang binabanggit dyan kung sakali. The event's success is a testament to the incredible work of the team both within the DOD and the governments of Guam, said Rear Admiral Greg Hoffman. Ayan yun mga ka-istorya. Kita ninyo, high-tech talaga ang Amerika. Ay ngayon, punta tayo dito sa balita sa Pilipinas. Puntahan natin itong PhilHealth na ito, mga ka-istorya.
Nagiging sensational kasi sinisiraan, ginagawa ng di maganda na namang issue. Gusto na namang paggalitin ang taong bayan sa gobyerno. Ha? Ano yan? Dahilan. Politika na naman ang dahilan yan. Malamang sa palagay ko mga kaistorya. Dati na nating ginawa ng reaction content yan na sinabi na dati ni Senator Grace Poe na mayroon pong reserve fund ang PhilHealth kaya hindi binigyan ng subsidy ngayong 2025 GAA. Ayan no. Marcos defends zero PhilHealth subsidy in 2025. Basahin natin ha para malinawan. Ang ilan kasi sa mga kababayan natin hindi nagbabalance ng balita, ang daling maniwala. Yung iba naman dyan, alam naman talaga nila ay ang layunin lamang talaga butasan ng gobyerno. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday defended the removal of the Philippine Health Insurance Corporation 74 billion peso subsidy for 2025, citing its remaining reserve. O, kita ninyo, may reserve fund nga po ang PhilHealth. Kahit hindi yan binigyan o bibigyan ng subsidy sa 2025, bilyon-bilyong peso po ang pondo ng PhilHealth. May surplus sila eh. Patuloy pong mai-enjoy, papakinabangan ng mga benepisyaryo ng PhilHealth ang kanila pong mga benefits. Ano po? Hindi kakawawain ang mga members ng PhilHealth. Hindi po. In a chance interview, Marcos pointed out that even if the government did not grant PhilHealth subsidy in the 2025 budget, it would still have a reserve of 500 billion pesos. May reserve fund ang PhilHealth. The reason we do not want to subsidize PhilHealth because the subsidy uupo lang sa bank account ng PhilHealth. Yung subsidy pala na ibibigay, kung bibigyan sila ng subsidy sa 2025 General Appropriations Act, ay matetenggalang hindi magagamit, masasayang. Yun pala ang dahilan. Kaya pala, yung dating pinag-uusapang pondo ng pera ng PhilHealth na hindi nagamit, pinatransfer sa National Treasury kasi nga po natenga kung hindi ako nagkakamali. O, bibigyan na naman, ang gusto na bigyan na naman ng subsidy na matetenga uli. Sayang yung pera, gamitin na lamang sa ibang proyekto o programa. Ay di po ba'y tama naman ang hakbang ng gobyerno natin, mga kaistorya? Hindi magagamit O, kita ninyo? Marami tayo paggagamitan noon. So that's the simple explanation there. Ay kita ninyo, kalinaw naman mga kaistorya. Di po ba? Ito pa. Solons claim public being misinformed on PhilHealth issues. Misinformed gawa ng mga nambubuta sa gobyerno. May mga vloggers din dyan kaya ang hirap mahalin ng Pilipinas, ang bigat ipagtanggol kasi kalaban natin, kapwa natin Pilipino, nagkakagatan tayo Several lawmakers have claimed that individuals on social media, including a well-known physician, kita ninyo, doktor pa are supposedly misinforming the public about the state of the PhilHealth for 2025, along with its other programs. In her privileged speech during the House of Representatives session on Monday, Iloilo Representative Janet Garin claimed that there are some individuals who love chaos and cannot live if they don't create chaos. May mga tao kasi dyan, hindi yata makakatulog, hindi mabubuhay kung hindi sila magdudulot ng kaguluhan Parang buhay na nila yung manggulo Di ba mga kaistorya? Garin was referring to discussions about PhilHealth project with Tingog Party List and the Development Bank of the Philippines, so on and so forth. Well, anyway, ito para naman maging patas tayo. Sa part ng gobyerno kasi, may pagkukulang din. Sa totoo lang kung bakit po na misinform ang taong bayan. Sana noon pa lang pinag-uusapan ang GAA, unti-unti nang ipinapaliwanag na hindi bibigyan ng subsidiya ang PhilHealth para hindi na nagawan ng maling kwento nitong mga taong mapanggulo. Di po ba mga kaistorya, inunahan na dapat. Dapat mas lalo pang palakasin ang information campaign ng gobyerno para hindi na ililigaw po
ang taong bayan. Uulitin ko noon pa lamang sana na pinag-uusapan ang GAA, unti-unti nang pinapaliwanag ng gobyerno natin sa mga mamamayan na ganoon ang dahilan kung bakit hindi po bibigyan ng subsidiya ang PhilHealth para sa 2025. Di po ba mga kaistorya? O, yun naman ay aking lamang, opinion. Ano po? Ngayon, isang good news naman. Itong si Mary Jane Veloso, ang sabi mga kaistorya, ay makakabalik na, darating na dito sa Pilipinas bukas, petsa 18. Pagkatapos ng 15 taong pagkakakulong sa Indonesia dahil po sa drug trafficking na kaso. Aba, ay di maganda. O kita ninyo, ngayon lang pala mangyayari yan sa administrasyon ni PBBM. Aba, ay magaling talaga ang presidente natin, mga kaistorya. Isipin ninyo, sa loob ng 15 taon, si PBBM lang po ang nakagawa niyan. Wag na po natin pang batikusin si Mary Jane Veloso kasi yan po mga kaistorya ay biktima. At kung sakali man pong nagkasala siya sa batas ng Indonesia, para sa akin, sobra-sobra na po mga kaistorya na bayad siya. Kasi mga kaistorya, 15 taon ka ba namang makulong sa bansang hindi mo naman kilala? Di po ba? Dayuhan ka ron Sobra-sobra na siyang bayad sa kasalanang nagawa niya para sa akin, mga kaistorya. At bukod pa, gaya ng nasabi ko, aba ay biktima siya. Mga kaistorya. Dagdag na balita na lamang, bagaman ilang araw na nakalipas dito, hindi daw po magpapaliwanag si VP Duterte. Doon po sa Piatos Chipery na confidential funds na, teka lang, pasensya na at kumahol yung alaga kong bunso. Ay, anak ko yun, kung ituring ko si Amber, si baby Amber, isang Shih Tzu. Nandito yun, mga kaistorya. Yan, yung kwarto ko kasi yung tapat na yan. Bakit naman hindi magpapaliwanag? Aba ay karapatan ng taong bayan na maliwanagan dahil lahat ng Pilipino may karapatan sa impormasyon. Lalo na galing po sa bulsa ng taong bayan ang pera na yun. Yung pong mga resibo na may mga pangalan na, yung mga nakapangalang tao doon, wala naman daw pong record sa PSA. Ang sabi, kung ganun, di hindi existidong tao yun. Kung talagang ginamit sa dapat paggamitan ang confidential fund na yan, at kung alam nila kung saan talaga ginamit, madali para sa kanila na ipaliwanag po yan. Ay bakit ayaw magpaliwanag? Kasi wala ba silang maipapaliwanag? Kaya ayaw nilang magpaliwanag. Bakit? Bakit ganoon? I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise officers who do intelligence operations. Yung mga resibo na lamang na yung mga tao yun na nakalagay doon yung pangalan nila sa resibo, wala namang record sa PSA. O yun na lamang, ipaliwanag kung bakit ganun. Diba? Kasi as long as na hindi ka nagpapaliwanag, lalong magdududa ang taong bayan. Ganun ang implikasyon nun, mga kaistorya. Di po ba? Anyway, kuhan ko lang naman. Palagay ko lang, mga kaistorya. So yan po ang mga balita at impormasyon na may ibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang nakikinig, nanonood, nagla-like, nag-share, nakaantabay lagi, walang sawang sumusuporta sa inyong kaistorya. Yung iba nga nagko-comment kahit nasa trabaho. Kung bawal manood ka, ang ginagawa, naka-headset, nakikinig sa ating mga contents. Mga kaistorya, ganun po mga kapursigido at kasuportive ang ating mga sulit kaistorya sa buong mundo. Abay, maraming salamat po sa inyo mga kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Tumataba ang puso ni Juan Historiador pag nakakabasa tayo ng ganun. Higit sa lahat ay salamat po sa ating Panginoon. Pakishare po at pakilike. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.